Isa ako sa mga masugid na tagapakinig sa inyong programa. Sa totoo niya, naaaliw kasi akong makinig sa mga kwentong ibinabahagi ng inyong mga sender. Ako nga pala si Emong, nakatira dito sa lalawigan ng Samar. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa aking abuelo. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 60. Ayon kay Lolo Simon Kalakpay, binata pa lamang siya ng mga panahong ito. Abalang-abala siya sa panggagapas ng palay ng araw na yon, kasama ang kapatid niyang si Doming na nasa edad 15 taon pa lang. Habang abala umano si Lolo Simon sa pagtatrabaho sa katanghaliang tapat, ay tinawag siya ng kapatid niya at inaya na siya nitong umahon na muna sa palayan para naman kumain. Sumunod naman siya rito, umahon sa palayan at naglakad na sa tabi ng pilapil papunta sa puno ng bayabas. Doon kasi sila sisilong para mananghalian. Nang makarating na sila sa kanilang pagsisilungang puno ay inilabas na ng kapatid niyang si Doming ang baunan. Tinanong naman ito ni Lolo Simon kung ano ang ulam nila. Sumagot naman ang kanyang kapatid na tuyong inihaw lamang daw ang kanilang ulam. Iyon lang kasi ang nakayanan ng kanilang inang bilhin. Kung hindi nyo kasi na itatanong Kalakbay, ng mga panahong iyon ay sobrang hirap daw ng buhay nila. Kumbaga isang kahig isang tuka lamang sila. May sakit kasi ang ama nila at nakaratay na sa higaan. Kaya naman ay hindi na ito makakapaghanap buhay pa. At dahil sa si Lolo Simon ang panganay, ay siya ang nagpupursigig magtrabaho para may makain sila sa pang-araw-araw. Ang nanay nila ay hindi naman pwedeng palagi nang magtrabaho dahil ito ang nag-aasikaso sa kanilang amang may sakit. Kaya naman ang ginawa na lamang nito ay sumasideline lang sa pagiging labandera. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Simon nang makita niya ang ulam. Halos araw-araw na lamang kasi ay ganoon ang ulam nila. Pakiwari niya pa ay parang magkakasakit siya sa kidney kung magtatagal pang palaging ganoon ang ulam nila. Mamayang gabi, samahan mo akong manghuli sa ilog ng isda para maiba naman ang ulam natin. Mais na bigas na nga lang ang pagkain natin. Pinarisan pa ng tuyong inihaw. Aniya pa sa kanyang kapatid na si Doming. Tumango naman ang kapatid niya at nagwikang, Sana lang hindi tayo ganong mapagod mamaya, Kuya Simon, para may lakas pa tayong manghuli ng uulamin sa may ilog. Napabuntong hininga naman si Lolo Simon at napasambit na lamang sa kanyang sarili na bakit napakahirap ng buhay na dinaranas nila. Sige na kuya, kumain na po tayo para makapagpahinga ng panandalian kahit papano. Wika pa ng kapatid niya. Makaraan lamang ang mahigit kalahating oras ay bumalik na sila sa panggagapas ng palay. Minadali niya na ang pagtatrabaho para konti na lang ang babalikan nilang trabaho kinabukasan. Habang abala nga siya sa ginagawa, ay may nasipat siyang kakaibang bunga ng palay at nag-iisang bunga lamang yon na malapit lamang sa pinagputulan niya. Maging ang puno nun ay kakaibat, kinakapitan ng napakaraming linta. Ayon pa kay Lolo Simon, noong titigan niya, ang nag-iisang bunga ng palay ay mas malaki yon ng bahagya kumpara sa ordinaryong palay at parang kumikinang ito ng bahagya. Ang puno naman noon ay nag-iisa lang rin at may katabaan pa, di gaya ng ibang mga punong nag-uumpukan. Dahil naman sa kakaiba yon, kung kaya't nagkaroon ng kuryosidad sa isipan si Lolo Simon. Kaya naman kinuha niya yon. Pagkahawak niya ng palay ay nakaramdam siya ng kakaiba at namangha siya rito. Sa kadailanang matigas iyon na parang kasing tigas ng isang bato. Palay ba talaga to o ano? Kuryosidad niyang tanong sa kanyang isipan. Parang hindi eh.
Sambit niya dahil sa naisip niyang may gagawin pa siyang trabaho. Kaya't nagpunit na lamang siya sa laylayan ng damit na suot niyang kulay pula. Tapos ay ibinalot ang bagay na nakuha at saka isiniksik sa bulsa. Nang matapos niyang gawin yon, ay nagpatuloy na siya sa ginagawang trabaho. Kinahaponan, pasado 5:00 na sila umuwing magkapatid. Habang naglalakad sila pauwi, ay naalala niya ang palay na nakuha niya kanina. Kinapa niya naman iyon sa bulsa para suriin kung anong klaseng palay nga ba iyon. Naisip niya kasing kakaiba ang binhi noon at baka nahalo lamang sa mga binhi ng palay. Noon ngang tiningnan niya yon, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya mga kalakbay. Gawa ng tandang-tanda niyang noong ibinalot niya yon ay palay pa lang. Pero bakit nang tingnan niya uli ito ay naging bigas na. Subalit ang ipinagkaiba lang ay matigas yon na parang bato. Hinawakan niya pa yon at tinitigang maigi. Baka kasi namamalikmata lamang siya. Kinurap-kurap niya pa ang mga mata niya pero ganoon pa rin. Hindi pa rin nagbago ang nakikita niya. Oy, kuya! Anong tinititigan mo dyan? Nagulat naman itong si Lolo Simon nang magsalita ang kapatid niya at saglit siyang nilingon. Mabilis na ibinalot niya ulit sa telang pula ang kakaibang bagay na hawak at nagmadali nang isinilid sa bulsa. Bakit huminto ka? Ano bang tinitignan mo, kuya? Tanong muli ng kapatid niya. Wala. Tara na, dalian na natin maglakad para makarating na tayo kaagad sa bahay. Tugon niya at nagpatiuna ng maglakad. Hindi naman na muling nag-usisa ang kapatid niya at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkarating nila sa bahay ay naabutan niyang nagluluto ang kanilang ina. Nagmano naman muna sila ng kapatid niya sa kanilang ina bago pumunta sa poso para maglinis ng katawan. Nang matapos na siyang maglinis ng katawan ay nagpalit na siya ng damit. Nilagay niya sa posporong walang laman ang nakuha niya kanina sa may palayan. Pagkatapos ay iniipit niya yon sa kanyang damitan. Naisip niya kasing itanong kay Tata Pedring ang tungkol sa bagay na nakuha niya kapag pumunta siya sa bahay nito. Matapos niyang mailagay yon sa kanyang damitan ay lumabas na siya ng kwarto. Pagkatapos ay nilapitan ang kanyang ina at nagwika na siya na ang magpapatuloy sa pagluluto. Sinabi naman ng kanyang inang magpahinga na lamang siya dahil paniguradong pagod at ito na ang magluluto ng pagkain. Nay, ako na po. Alam ko pong pagod din kayo. Magpahinga na po kayo. Tatawagin ko na lang po kayo kapag nakapagluto na ako. Wika niya sa kanyang ina. Lingid sa isip ni Lolo Simon noon kalakbay na iyong bagay palang nakuha niya ay siyang magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas ng pangangatawan at swerte sa buhay. Kinagabihan, hindi na natuloy pa ang plano sana ni Lolo na manguha ng isda sa ilog. Gawa ng biglang umulan ng napakalakas. Kaya naman nagpahinga na lamang siya. Habang nasa kalagitnaan na siya ng pagkakatulog, nagising na lamang siya nang biglang makarinig ng boses ng lalaki sa labas ng bintanang malapit sa kinahihigaan niya't tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi niya sana papansinin ang taong tumatawag sa kanya. Kaya lang ay nakaramdam siya ng panlalamig sa katawan at para bang may nag-uudyok sa kanyang lumabas ng bahay para puntahan ang kung sino man ang tumatawag sa kanya. Simon, lumabas ka riyan at mag-usap tayo. Muling wika pa sa mabagsik na boses ng nasa labas ng bahay nila. Sino ba kasi ang istorbong tumatawag sa akin? Gabing-gabi na, nangiistorbo pa. Kakainis naman. Naiinis na wika naman dito ni Lolo Simon at nagmadali nang bumangon. Pagkatapos ay marahan siyang naglakad palabas ng bahay. Nang makalabas na siya, ay may naaninagan siyang lalaking sa tingin niya ay halos kaidaran niya lang. May kahabaan ang buhok ng lalaking yon
at may hawak na sibat na tila kumikinang sa gabi dahil sa natatamaan iyon ng liwanag ng buwan. Muling tinawag nito ang pangalan niya at ikinumpas ang kamay, indikasyong pinapalapit siya nito. Sino ka? Anong kailangan mo at bakit mo ko tinatawag? Tanong niya sa lalaking yon. Hindi naman sumagot ang lalaki. Bagkus, muli yung sumenyas at naglakad papunta sa likuran ng kanilang bahay. Kahit na kinakabahan siya ay nilakasan niya ang loob at marahang sumunod sa lalaking may bitbit na sibat. Teka, saan ka pupunta? Tanong niyang muli rito habang nakasunod pa rin sa paglalakad. Nang nasa likuran na sila ng bahay malapit sa masukal na talahiban, ay huminto na sa paglalakad ang lalaking yon. Huminto na rin siya sa pagsunod dito. Humarap naman ang lalaki sa kanya at nagpakilala itong si Nardo ang pangalan. At kaya ito naroroon ay nais lamang nitong ipaalam kay Lolo Simon ang tungkol sa nakuha niyang mutya ng bigas. Mutya ng bigas? Anong mutya ng bigas ang pinagsasasabi mo? Naguguluhan niyang tanong kay Nardo. Sa matipunong boses naman ay ipiniliwanag nito ang tungkol sa sinasabi nitong mutya ng bigas. At ayon pa nga dito ay ang matigas na bagay na nakuha niya sa palayan ay isa yung uri ng mutya at ipinagkaloob iyon sa kanya ng kalikasan dahil nakitaan siya ng kagandahang loob. Magagamit niya lamang yon sa kabutihang pamamaraan. Subalit, kapag ginamit niya sa masama ang mutyang ipinagkaloob nito sa kanya, ay mawawalan niyo ng bisa at lahat ng mga naipundar niya ay unti-unting mawawala na parang bula. Sinabi pa nito na palagi niya na lamang yung dalhin kahit saan man siya magpunta. Sana lang ay gamitin mo sa kabutihan ng ipinagkaloob sa'yo. At huwag na huwag mong ipapakita sa iba at ipagkatiwala. Dahil hanggat hawak mo ang mutyang iyan, ay maraming mga masasamang tao ang magtatangkang agawin sa iyo ang mutya. Nawa ay pakaingatan mo ang ipinagkaloob ng kalikasan. Mahabang wika naman ni Nardo. Sinabi rin nitong anuman ang gustuhin niya sa buhay ay matutupad iyon, ngunit mag-iingat lamang siya sa mga nanaisin niya at huwag maging sakim sa kapwa. Matapos namang sabihin iyon, ay unti-unting lumiwanag ang aura nito at dahang-dahang iyong naglalaho sa kanyang harapan. Teka, sandali lang. Hindi niya na natapos pa ang sasabihin gawa ng nawala na ng tuluyan ang lalaking si Nardo na para bang isang multo. Napatanong na lamang siya kung totoo ba ang nakikita niya kanina. Kinusot-kusot niya pa ang mga mata at ipinilig ang leeg para makasiguro kung tama nga ba ang nakita niya kanina. Isang tapik sa balikat niya ang nagpabalik sa diwa at nung lingunin niya kung sino ang tumapik ay nakita niyang ang kanyang ina. Sa pagtatakang boses ay tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya sa likuran ng bahay nila. Bakit 10 oras ng gabi ay naroroon nito? Kasi po inay. Hindi alam ni Lolo Simon kung ano ang sasabihin niya sa kanyang inang nagtatakang nakatitig lamang sa kanya dahil malamang sa malamang ay hindi naman maniniwala ang kanyang ina kung sasabihin niya rito ang tungkol sa nakita niya. Bago pa siya makapagsalita ay sinabihan siya nitong mukhang nananaginip na naman siya at naglalakad ng tulog. Sumunod na raw siya rito sa loob ng bahay at ikakandado na nito ang kanilang pintuan. Kakamot-kamot sa ulo na lamang si Lolo Simon habang nakasunod maglakad sa kanyang ina. Nang makapasok na nga sila sa loob ng bahay, ay dumiretso na siya sa loob ng kanyang silid habang iniisip kung totoo ba yung nakita niya o isang imahinasyon lamang. Nang gabing yon ay hindi siya makatulog pagkat inumaga na siya sa kakaisip kung ano nga ba talaga ang nangyari. Totoo ba ang nakita niya at ang mutyang sinasabi ni Nardo? Kinaumagahan naman, pagkabangon niya ay kaagad niyang kinuha ang sinasabi ni Nardo na mutya ng bigas.
Sinunod niya ang sinabi nitong huwag ihiwalay sa katawan niya. Kaya ang ginawa niya ay tinalian niya ang telang pulang nakabalot sa mutya ng bigas at ginawa itong isang habak. Bahala na kung totoo man o hindi ang sinasabi ng lalaki. Wala namang mawawala kung susubukan ko eh. Sambit niya sa kanyang sarili. Kung hindi niyo na itatanong mga kalakbay, hindi lingid sa kalaman ni Lolo Simon ang tungkol sa mga mutya dahil may kaibigan siyang sabungerong manggagamot sa kanilang baryo at may mga nakikita siyang anting-anting na suot nito at iba pang pangontra sa mga aswang na naroroon sa loob ng bahay nito. Paminsan-minsan rin ay humihiling siya sa manggagamot na turuan siyang manggamot kahit na sa simpleng pamamaraan lamang. Dahil bata pa lang ay pangarap niya na talagang manggamot gawa ng sakitin ang kanyang ama. Dahil sa malapit ang loob ng matanda sa kanya ay hindi ito nag-atubiling turuan siyang manggamot. At kung minsan pa nga ay isinasama siya nito kapag naghahanap ng mga halamang gamot. Mahilig din siyang makipagkwentuhan sa matandang manggagamot na si Tata Pedring pagdating sa mga kakaibang pangyayari. Gaya na lamang ng aswang, engkanto at kung ano-ano pang mga nakasagupa umano ng matanda. Kaya gustong-gusto niya ring tumambay sa bahay ng manggagamot sa kadailanang kapag may mga nagpapagamot dito ay nagbibigay ng mga pagkain, kamote at mga gulay ay hinahatiran siya nito. Mag-isa lang kasing namumuhay si Tata Pedring kaya't siya ang palaging nasa bahay nito at nangungulit sa matanda kapag walang pasyenteng ginagamot. Lumipas ang mga araw ay nakakapansin na siya ng kakaibang pangyayari at pagbabago sa kanilang buhay. Napansin niya kasing sunod-sunod ang swerteng dumarating sa kanilang pamilya gawa ng dumating ang tiyahin niyang galing ibang bansa at binigyan ng kanyang ina ng perang panimula ng negosyo. May mga pasalubong rin iyon bago naman umalis ang tiyahid niya. Sa kanilang bahay ay nag-iwan pa ito ng malaki-laking halagang pamalengke nila at pambili ng mga bagong damit. Sumunod naman noon ay isinama siya ng matandang si Tatang Pedring sa sabungan para magsabong ang matanda. Pumusta siya sa manok ng matanda at sunod-sunod yung nanalo. Kaya't nakapag-uwi siya ng malaki-laking halaga. Nakabili na sila ng gamot para sa tatay niya at unti-unti nang lumalago ang negosyong maliit na tindahan ng kanyang ina. Kapag wala naman siyang trabaho o hindi siya sumasama kay Tata Pedring, ay siya mismo ang nagbabantay ng tindahan nila. At kapag siya ang nagbabantay ng tindahan mga kalakbay, ay sunod-sunod ang mga mamimili na para bang kasing bango niya ang langka kung dumugin ng mga mamimili. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina kapag ito ang nagbabantay. Dahil bago pa man sumapit ang hapon ay halos maubos niya na ibenta ang mga nakalatag na panindang kakanin at karnet gulay ng kanyang ina sa maliit nitong tindahang nakapwesto sa bungad ng kalsada hanggang sa unti-unti na silang nakapagpundar ng bahay. At nakabili na rin sila ng mga kagamitan at pagkain ni minsan ay hindi pa nila natitikman noon. Gawa nang wala silang pambili sapagkat kulang na kulang palagi ang perang kinikita nila. Hindi nga nagtagal ay unti-unti nang nadadagdagan ang kanilang negosyo at nagkaroon na rin sila ng iilang mga trabahante sa may babuyan at manuka nila. Kung dati ni pambili ng isang pirasong gamot ay wala silang ipambili, ngayon naman ay hindi lamang iisang pirasong gamot ang kaya nilang bilhin, kundi na ipagamot pa nila sa mamahaling pagamutan ang kanyang ama. Isang araw nun, habang nakatambay siya sa bahay ng sabungerong manggagamot, ay may isang matandang lalaking uugod-ugod ang dumating sa bahay nito. Nakita niyang nag-iisa lamang ang matanda at hinahanap si Tata Pedring. Kasalukuyang nasa likuran ng bahay si Tata Pedring, gawa ng kukunin nito ang manok na panabong para ipakita sa kanya't ipahipo bago nila dadalhin sa may sabungan
Araw kasi ng linggo yon at inaya na naman siya ng matandang samahan niya itong magsabong sa kabilang baryo. Kapag kasi kasama siya ng matanda at hahawakan niya ang manok bago ilaban, ay palagi itong nananalo. Nang makalapit na ang matanda sa bahay ni Tata Pedring, ay tinanong niya ito kung ano ang kailangan. Sinabi naman ng matandang masama ang kanyang pakaramdam at kailangan niyang magpagamot. Nandiyan na ba si Pedring? Tanong nito sa kanya. Opo. Sandali lang po tatawagin ko lang. Wika niya sa matanda at pinaupo niya muna ang matanda sa balkonahe bago iniwan. Kaagad namang pinuntahan ni Lolo ang manggagamot sa likuran ng bahay. Nang makita naman siya ng matandang manggagamot, ay tinanong siya nito kung bakit nandoon siya. Tata Pedring, may naghahanap po kasi sa inyo, magpapagamot daw. Aniya pa sa manggagamot. Napalatak naman ang matanda at nagwikang, Nako, ano ba naman yan, Simon? Mukhang mauunsya may pa ang lakad natin ngayon ganun po talaga, wala po tayong magagawa. maiksing tugon ni Lolo Simon at sumunod na sa matandang maglakad papunta sa harapan ng bahay. Nga pala mga kalakbay, may singit ko lang dito sa kwento. Kahit hindi naman sinabi ni Lolo Simon sa manggagamot ang tungkol sa mutiang hawak niya, ay nalaman iyon ng matanda dahil sa napakalakas umano ng presensyang hawak niya. At nasisilaw ang matanda na parang may kung sino ang naguutos ditong kunin sa kanya ang mutiang hawak niya. Kaya naman nagsuwestyon ng matandang ibaon na lamang sa katawan niya ang mutya, nang sa gayon ay walang sino man ang makakakuha nito. Noong una ay nag-aalangan pa siya sa suwestyon ng manggagamot, pero noong minsang kamuntika na siyang makasagupa ng aswang sa palayan, noong ginabi siya ng uwi, ay doon na siya nagpasya na sundin ang sinabi ng manggagamot. Simula nga nang maibaon na ng manggagamot ang mutya sa katawan niya, ay doon na siya tinuruan nitong manggamot. Gumagamit ng mga orasyon. Isinasabak na siya sa gamutan kapag wala silang pupuntahang sabong. Dati-rati kasi ay may mga simpleng panggagamot lamang ang itinuturo sa kanya. Habang naglalakad nga sila, ay sinabi sa kanya ni Tata Pedring na siya na umano ang gumamot sa matandang yon, at dahil medyo masama raw ang pakiramdam nito. Nako, Tata Pedring, alam ko na po kung bakit biglang sumama ang pakiramdam mo. Hindi kasi tayo matutuloy sa sabungan, kaya bigla na lamang sumama ang pakiramdam mo. Pabiro niya pang wika sa matanda. Abay, lokong bata Pero kagabi pa talaga masama ang pakiramdam ko. Kaya nga kita inayang pumunta sa sabungan. Baka sakali ay mawala ang sakit ko. Tawang-tawang wika naman dito ng manggagamot. Pero kasi po, Tatang. Pag-aalangang wika niya pa sa matanda. Kung hindi niyo kasi na itatanong mga kalakbay, unang tingin niya pa lang sa matanda kanina ay alam niyang may kakaiba dito at alam niyang mahihirapan siyang gamutin iyon kung sakasakali man. Kaya naman sinabi niya ang dahilan sa manggagamot at nag-aalangan siya kung susunod ba siya sa utos ng manggagamot o hindi. Tinawanan lang naman siya ng matanda nang malaman nito ang dahilan kung bakit parang nag-aalangan siya. Ano ka mo? Nakung bata ka. Kung hindi mo lang alam, mas malakas ang gabay mo kaysa sa akin. Kaya't alam kung kayang-kaya mo iyong gamutin. Wika pa sa kanya ng manggagamot. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa man nakikita ni Tata Pedring, ang matandang gagamutin ay alam na nito kung ano ang dinadalang problema ng matanda. Nang naroon na sila sa balkonahe at kaharap na nila ang matandang magpapagamot, ay wala na nga siyang nagawa pa kundi sundin ang utos ng manggagamot, kundi umpisahan na ang kanyang panggagamot. Batid niyang mahihirapan siyang gamutin ng matanda dahil sa pakiwari niya ay napisa na ang ibinaon ng aswang sa sikmura ng matanda. Nakisuyo naman siya kay Tata Pedring
Natulungan siyang ihiga ang matanda sa higaan para maumpisahan niya ng gamutin ito. Habang ginagamot niya na nga ang matanda, ay narinig niyang nagkikiskisan ang mga ngipin na tila ba nang gigigil at anumang oras ay nais na siya nitong sakmalin. Nangingitim na rin ang gilid ng mga mata at nangapal na ang mga kilay ng matanda. Bumubulong siya habang nag-uusal ng orasyong panali sa katawan ng matanda. Pagkatapos ay iniihip niya yon sa matanda. Matapos niya yung gawin ay kinuha niya na ang mga gamit ni Tata Pedring na nasa maliit na mesa at sinimulan niya nang magpausok gamit ang insenso at iba't ibang mga tuyong halamang dahon kasabay ng balahibo ng manok. Nung umusok na yon ay saka pa lamang niya itinapat sa pasyente ang usok ng mga pinaghalo-halong halaman at balahibo ng manok. Nagsisisigaw at pilit na nagwala ang pasyente sa higaan dahil sa amoy mabantot na usok na nagmumula sa mga pinagsama-samang mga halaman. Ayon pa sa kwento ni Lolo Simon, saksing buhay siya nang masilayan niya ang pamumula ng mga mata ng matandang yon. Naanimoy bilasang isda at panilabas ang dila at pinapatunog ang mga ngipin habang walang tigil ang pagtulo ng malalapot at napakabahong laway. Iyon ang kauna-unahan niyang manggamot ng taong nayanggaw. Tinutubuan na rin ito ng mga maliliit na hibla ng balahibo sa muka. Dahil naman sa mga nakita ni Lolo Simon ay hindi niya na pinatagal pa ang gamutan. Habang ginagamot niya ang matanda ay narinig niya ang boses ni Nardo na bumubulong sa isipan nito. Sinasabi nito kung ano ang mga dapat niyang gawin. Agad naman siyang nag-usal para mahuli ang aswang na may gawa sa matandang yon. Ngunit sadyang napakailap ng aswang kung kaya't isa lang ang kanyang naisip na solusyon. Total ay ayaw mo naman magpahuli. Pues bibigyan kita ng napakatinding leksyon, aswang. Alam kong nandito ka lang sa paligid at pinagmamasdan ang mga ginagawa ko. Aniya't kinakausap ang sarili. Walang pag-aalinlangang ikinumpas niya ang kanyang daliri sa hangin. Ilang sandali pa ay bigla na lang may nagsisisigaw na babae na nasa labas ng bakuran ng bahay ni Tata Pedring. Kaya naman napatingin siya sa labas nun. May bahid ng ngiti ang mga labi ni Lolo Simon nang makita niya ang lalaking nangingisay sa labas ng bakuran. Parang nababaliw na ang lalaking yon habang nangingisay-say sa lupa at nagmamakaawang itigil niya na ang ginagawang pagpapahirap dito. Pakiusap, itigil mo nang ginagawa mong pagpaparusa sa akin. Hindi ko na kaya. Huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako, parang awa mo na. Itigil mo na yan. Sigaw ng lalaki sa garalgal na boses habang nangingisay ito sa lupa na animoy bulating nilagyan ng asin at bula. Itigil? Bakit naawa ka ba sa taong ito? Ang tanda-tanda na, hindi mo pa pinalagpas na animal ka. Nang gigigil na wika naman ni Lolo Simon sa lalaking yon. Sa garalgal na boses ay sinabi ng lalaking matindi ang kasalanan sa kanya ng matanda. Kaya niya lamang nagawa ito. Tinanong naman ito ni Lolo Simon kung ano ang kasalanan ng matanda at bakit ginawa nito ang pangyayanggaw. Sa nahihirapan at pautal-utal ay sinabi ng lalaking grabe umano kung murahin siya ng matandang yon. Dahil lamang sa nasagi niya ito at sumalampak sa lupa ay kung ano-ano na ang natatanggap niyang masasakit na binibitawang salita ng matanda. Dahil lang doon, nagawa mo na siyang yanggawin dahil lamang sa pagbibitaw ng mga masasakit na salita ng matanda? Paasik na tanong niya sa lalaking yon. Hindi lang yon. Gusto niya rin kaming palayasin ng pamilya ko sa tinitira namin. Dahil pinagbibintangan niya ako ang naging dahilan ng sunod-sunod na pagkakasakit ng mga taong naninirahan sa baryo namin. Kaya nararapat lang dyan na mahawaan nang sa ganun ay mapunta sa kanya ang sisi ng mga kabaryo. Abay, napakagaling talaga ng plano mo, ano? Wes, hindi na kita pagbibigyan ngayon.
dahil pinapakita mo lang sa akin ang kasamaan ng budhi mo. Gigil na wika niya sa lalaki at muli na naman siyang nag-usal at iniihip sa hangin. Ilang sandali pa ay saksing buhay ang mga taong nakikiosyoso sa labas ng bakuran ni Tata Pedring. Narinig kasi nila ang malakas na pagsisisigaw ng lalaki kung kaya't naglabasan sila at doon nga ay napanood nila ang kaganapan. At kitang-kita nila kung paano manigas at mabawian ng buhay ang lalaking nangingisay. Ang ipinagtataka ng mga tao, walang humawak o gumalaw man lang sa lalaking yon, kaya papaano ito namatay. Matapos ang kaganapang yon ay walang ano-ano, bigla na lang sumuka ng kulay berdeng likido ang matanda. Kaya mabilis niya nang pinaupo ang matanda at tinapik-tapik ng bahagya ang likurang bahagi. Pagkatapik ni Lolo Simon ay bigla na lamang bumulwak ng suka ang matandang yon. Hanggang sa mailabas na nito ang isang kulay itim na hayop na kasin laki lamang ng sisiw na malapit ng napisa. May balahibo na ang hayop at may pakpak na rin iyon. Patay na nang bumagsak ito sa sahig. Kaya pinulot kaagad ni Tata Pedring iyon at ibinalot sa itim na tela. Tapos may inusal ang manggagamot at iniihip sa itim na tela na parabang sinelyohan niya yon. Nang sa gayon ay hindi na mabuhay muli ang hayop at wala nang susunod pang magiging biktima. Labis-labis naman ang pasasalamat ng matanda sa kanya dahil ang buong akala nito ay mapapadali nitong makita si San Pedro dahil sa kagagawan ng lalaking bantog na aswang sa baryong tinitirhan nito. Biniro naman ito ni Lolo Simon at nagwikang mabuti sana kung si San Pedro ang may kita nito kapag sumakabilang buhay na. Paano na lang kung iba, di ba? Natatawa lang naman ang matanda at muling nagpasalamat sa kanya. Utang ko sa iyo ang ikalawang buhay ko, iyo. Maraming salamat sa iyo. Aniya pa ng matanda. Simon na lang po ang itawag ninyo sa akin. Huwag po kayo sa akin magpasalamat, kundi kay Tata Pedring dahil siya po ang nagturo sa akin para manggamot. Kinabukasan nga, bago nga umalis ang matanda, binilinan niya itong wag nang masyadong maging garapal sa pagsasalita dahil hindi mo alam na nakakasakit ka na pala ng damdamin ng ibang tao. Sa susunod ho ay maghinay-hinay lang ho kayo sa pagsasalita at kung pwede ay iwasan ninyo ang magalit kaagad. Wika pa niya sa matanda. Umiti naman ang matandang yon at muling nagpasalamat sa kanila bago tuluyang lumabas ng bakuran. Nang umalis na ang matanda ay napalatak na lamang siya't nagwika ng, Ang ikaw po talaga oh. Isinabak niyo po kaagad ako sa biglaang paggagamot doon sa taong nayanggaw. Mabuti na lang at tinulungan ako ng gabay ko. Umagihik lang naman ng tawa ang manggagamot at nagsabing tama lang ang ginawa nito. Kailan pa kita isasabak sa ganoong klaseng panggagamot? Kapag wala na ako, sino pa ang magtuturo sa'yo at titingin kung tama ba ang ginagawa mo? Tsaka tignan mo naman, humingi ka ba ng tulong sa akin? Di ba't hindi naman? Napahanga mo ko sa ginawa mong panggagamot, iho. Napapailing na lamang siya na natatawa sa manggagamot dahil kahit kailan talaga ay palagi na lamang siyang naiisahan nito. Matapos noon kalakbay ay mas lalo pang tinuruan ng mga malalalim na orasyon si Lolo Simon hanggang sa noong tuluyang pumanaw na si Tata Pedring ay sa kanya iniwan ang lahat ng karga at gamit nito. Siya ang naging disipulo ng isang matandang sabungerong manggagamot nang dahil lamang sa nakuha niyang mutya ng bigas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat po sa inyo. Okay, para sa akin, grabe. Hindi ganun kabakbakan pero talagang detalyado yung pagsasalaysay nung kwento, no? Saka alam naman natin na malakas talaga tong mutya ng bigas. Wala akong masabi. Talagang pagtangan mo to tapos purong tama yung ginawa mo, talagang maganda yung
mangyayari sa buhay mo, no? Na ito, nakita naman natin kay Lolo Simon. Bali, si Lolo Simon yung may karanasan. Kwento na lang ng isa nating kalakbay, no? Tapos yun nga, hindi natin alam kung ano pang karga neto ni Lolo Simon kasi nga iniwan sa kanya yung mga karga ni Tata Pedring. So, pwedeng mas malakas yun. So, yun nga. Wala masabi. Kayo, kung may opinion kayo mga kalakbay sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos available na rin pala yung mga gamit natin sa TikTok shop. Pwede nyong puntahan. Kwentong Barrio Shop 8888. Yon, lalabas agad yon. Sa ngayon hanggang dito na lang muna mga kalakbay. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.